Ihanda mo na ang plato, pasamahan mo na din ng kaning bahaw dahil hihigop muna tayo ng sabaw. Lamnan ng tiyan sa ulam na pamprobinsya. Painitin ng sikmura kasama ng tropa, kain muna. Saka natin ituloy ang kwento, sabay na sa ikot ng baso. Dahil may kaunting space kahit medyo may kaliitan, gumawa na din ako ng kulungan ng manok upang sa ganun may libre mapagkukunan ng itlog at may mahuhugot kapag napapaibig ng sabaw, pang pamilya at kahit na din sa tropa. Kaya nag-message sila Basero TH 3 days ago at bibisita nga daw siya dito sa bahay. Eto ang request niya. Kaya sabi ko, ikaw nang bahala, pumili ka dyan kung alin ang iyong personada. At kung sino siya, mas kilalanin, pasyalan mo lang yung kanyang Facebook page at panoorin yung mga upload niya. At madami pang naka-reserve dito. Ikaw na din ang bahalang pumili kapag bibisita ka dito sa mumunting kusina ng inyong kanayon. Magpasabi ka lang para ako'y makapaghanda. Agad lang kaming tumawid sa likod bahay upang dito nalinisan. Tinanggalan ng balahibo, sinilaban, saka hiniwa at hinugasan. Mga sangkap nakahanda na. Sunod lang ako naggisa ng sibuyas, bawang at luya para sa aroma at inilagay yung karne kasama ng paminta, chicken cubes na pampalasa, patis na pampaalat. Patutuyuan ko lang ito ng katas hanggang sa ito ay masangkot siya. Basta tinola dapat may tanglad, kaya kumuha lang sila Basero TH at saka ko ito binalikan. Naglagay lang ako ng sabaw para mas malasa yung pantay lang sa laman. Sunod ko itong isinalin sa palayok. Dito ko napapalambutin at upang mas makulob yung aroma. Isinama ko na din yung tanglad at saka yung nahiwang papaya. Tinakluban ko lang ito at kumuha kami ng talbos. Kung sa norte, ampalaya. Sa Visayas, sili. Malunggay naman sa south. Pero depende pa rin naman yan sa panlasa ng bawat isa. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang gusto mong pansahog na dahon para sa tinola? Sunod ko itong binalikan at naglagay na siling haba. Bata pa yung aming nakatay kaya hindi na kailangan ng mahabang pakuluan. At yung dahon na sili para sa panghuling sangkap at saka ko lang ito tinikman at yung sabaw ay to the hagod. Sunod lang namin inayos yung aming lamesa. Sabay soft drinks na madaming yelo. Ay, gimasin, may Lord, we thank you for this blessing. Bless this as we partake it. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Tudahagod ma. Ang sabaw, sarap. Labas, tudahagod. Labas ang sama ng pakiramdam nito. Patis, patis. Tanggalan ako dito eh. Banata mo ng patis sa kasili. Tangkaso? May tangkaso ko eh. Good. Lambot niya, no? Hindi pa kasi ganun magulang to. Sarap. Native chicken. Sarap. Anghang. Wala ka dun sa patis. Sa manok, sa ano ang pinakagusto mong parte ng manok? Ulamin. Ito. Dali. Hati tayo. Hindi, sige na. Pinabigyan tayo ng kanayan, no? Akin lang to, mga buto-buto, ayos na. Ito sa kanayan naman, ang gusto ito eh, yung mga may buto. Tamang-tama to sa sipon ko, tanggal. May balunan po. Sakto-sakto sa bahaw, kung tawagin yung kanin lamig. At tinanong ko kanina si Kalabas kung mainit na kanin o bahaw. Kasi pag sabaw, bahaw yan. Sarap ng sabaw. Yung tanglad, nagbibigay ano talaga, tsaka luya.
Kinakatasan muna sa sibuyas at saka ahos. Bitin yung labas ko sa bawah. Sarap ng gulay, oh. Masarap yung ano, sili ni Kanayon. Malaki kasi. Oh. Sarap ng susaw, no? Sarap nagpapak ng gulay. Mm. Daling-dali siya. Manamis yung kapayas eh. Baka nahiya ka pang kulay, para sa'yo na yan. Oh. Batikulon. Lambot. Aha. Boss. Cheers po sa atin lahat, mga kanayon. Kalabas, thank you po sa pagsama sa amin. Ayos.